Sige po, ipanalangin po natin itong mga kalob na ito. Lord, we thank you, Panginoon, sa gabing ito. Salamat din po sa kakayahan na meron po kami, maliit man o malaki, na mga pagbigay po sa inyong gawain. Lord, naniniwala kami na sa gawain ito, Panginoon, patuloy po nagagamit, Lord God, ng lahat ng mga perang ito, Panginoon, para po sa expansion ng kingdom mo, Lord God, para sa gawain ito, to sustain us, Panginoon. Higit pa man doon, Lord God, patuloy po kami nagtitiwala, Lord, na Ikaw ang Diyos, na hindi mo kami kailanman pagkukulangin, pababayaan, Panginoon, at iiwanan mo, Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos sa tapat. Ikaw po ang Diyos na mabuti, ang aming Ama, Lord God, na mabuti sa lahat ng pagkakataon. Patuloy po namin dalangin po ang pagsama at pagtuturo niyo po sa amin sa gabing ito, as we open your word, Panginoon, as we listen to your word and your instruction, O God. Dalangin po namin na ito po ay aming matanggap sa aming isip, sa aming mga puso, at may buhay po namin, Lord God. Tago niyo po yung lingkod sa inyo pong likuran, Panginoon. Ikaw lamang po ang siya mangusap, ikaw lamang po ang siyang marinig namin, Panginoon, sa gabing ito. Sa patuloy po namin paglapit po sa inyo, patuloy po namin dalangin ang bawat isa ay magbigay ng tunay na kaluguran sa inyo po, Manila Pangalan. Patuloy ka na po rin na sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tuloy po tayo sa ating pag-aaral o pakikinig ng salita ng ating Panginoon. May Bibles na po kayo? Bible po, may mga Bibles po ba sila? Sige po, tuloy po natin yung ating pag-aaral about po dun sa series natin about spiritual warfare. Pero more on introduction lang po ito. Hindi siya talaga yung spiritual warfare na ating pong pinag-aaralan. More on nagsimula tayo sa pinaka-basic. Sino po nakaalala sa atin? Last week na pinag-aralan natin. Ano? The heart? Hindi. Let's start with the letter B. Yung heart of a warrior po is yung unang week natin. Tapos second week is yung discipline. Hindi sapat na may puso ka, dapat meron kang disiplina. Ngayon naman po, the armor of a warrior. Ito po yung kalasag o sandata ng isang Kristiyano. May pagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Efeso chapter 6 verse 10 to 18. Actually, ano lang yan verse 7, verse 13 yan. Pero simula po natin yung verse 10. Basahin po natin ang salitan. Nandiyan po yung verse Efeso 6, verse 10 to 18. Verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, pakibasa po. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilibang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawi. Verse 13. Verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15. Na, no? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. 18 po. Tuloy mo natin. Pinagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. So ngayong gabi po, ito yung mga sandatang kaloob po ng Diyos na dapat ay dala-dala natin bilang mga sundalo ng ating Panginoon. So bilang introduction po, sabi ko dito, ang isang mandirigma ay hindi lang dapat disiplinado. Last week, tinuruan tayo paano maging disiplinado. Noong unang linggo, tinuruan tayo magkaroon ng puso. Ano yung posture ng isang mandirigma.
Ngayon naman po, hindi sapat daw po na disiplinado lang tayo. Dapat ang sundalo handa siyang lumaban. Totoo naman, di ba? Kahit gaano po tayo katapang, kahit gaano tayo katrain o disiplinado, kung wala tayong suot na armor, tapos sumabak tayo sa isang digmaan, anong expect natin? Para bang sundalo na sumabak sa Mindanao ng walang baril? Ano mangyayari sa'yo? Pugot ulo, no? Ganon din po sa ating buhay Kristyano. Araw-araw meron tayong labanan. Hindi po siya kasing brutal nung labanan na alam natin, pero araw-araw meron tayong labanan. Unang sa isip at sa puso. At maging sa ating pong mga laman. At hindi po natin kayang labanan ang laban na yun gamit ang ating sariling lakas. Kaya nga sabi ni Pablo, sabi ng salita ng Diyos sa verse 11 nung binasa natin, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Put on the full armor. Ibig sabihin, ano po, buo. Lahat ng sandata, lahat ng kaloob, sandatang kaloob, dapat ay suot natin. So, hindi rin binanggit ni Pablo na suotin nyo yun kapag may laban. Hindi. Sabi niya, suotin nyo yun lagi, di ba? Isuotin nyo ang buong kasuotang pandigma. Wala siyang sinabi kung kailan natin susuotin. Dahil alam niyo po, totoo po na araw-araw meron tayong digmaan na inaharap. Merong laban na kinakaharap ang bawat Kristiyano. Pero ang magandang balita po sa atin, binigyan tayo ng Lord ng buong kumpletong armor. Ngayon ang tanong sa atin dito, suot ba natin ito araw-araw? Ngayong gabi po, pag-aaralan natin kung anong ibig sabihin na maging fully armored warrior. Ang isang Kristiyano na handa sa spiritual warfare or battle, na dala-dala hindi yun sa kanyang sariling tapang, hindi yung kanyang presensya, hindi yung kanyang katotohanan, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. So bilang unang punto po, the warrior stands in God's strength. Kung meron man tayong kalakasan na dapat taglayin, o dapat asahan, hindi po ito yung kalakasan na nagmumula sa atin. Hindi yung talino natin, hindi yung galing natin. At sinabi po dyan, yung armor po na binasa natin kanina, ay hindi siya literal na armor. Hindi siya bakal, hindi siya espada, lalong hindi siya yung tapang. Kundi siya po yung kalakasan na galing sa ating Panginoon. So sabi po dyan, the warrior stands in God's strength. Nasaan na? Ayan. So, hindi rin sinabi ni Apostol Pablo na magpakatatag ka o maging matapang ka sa sarili mo. Sabi niya, be strong in the Lord. Hindi be strong by yourself, but be strong in the Lord. Ibig sabihin po, pinagmumulan ng lakas natin na hindi yung abilidad natin, kundi yung presensya at kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Amen po ba kayo doon? Marami pong Kristiyano yung nauubos dahil umaasa sila sa sarili nilang effort. Sinusubukan nilang lumaban gamit yung kanilang sariling diskarte, galing at talino, pero sa huli napapagod sila, nauubos sila. Kaya nga po lagi ko pong paalala na wala tayong gagawin sa ministry ito nang wala pong panalangin, na walang intervention ng Lord. Kasi alam niyo po, madaling mag-conduct ng activities, madaling gumawa ng activities na makakahok ng maraming kaluluwa. Pero kung wala pong intervention ng Lord, walang true conversion na mangyayari, kahit gaano man yung ka-exciting o kaganda sa paningin natin, lahat pong yun ay hindi magtatagal. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para lumaban mag-isa. Tinawag tayo ng Panginoon para manatiling konektado sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, manatili kang konektado sa Kanya. Hindi nag-pray. Hindi nag-pray. Hindi nagbabasa ng Bible. Paano tayo magiging konektado sa ating Panginoon? Di po ba? Ang tunay naman dirigma ay hindi nagmamalaki ng kanyang sariling lakas, kundi kumakapit sa lakas ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, be strong in the Lord. Ang ibig sabihin po niya ay magpakatibay sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin magpakalalim tayo sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po doon nagmumula yung totoong tapang. Hindi sa ating sariling puso, kundi sa puso ng Diyos na nananahan sa atin. Si David, kung bakit niya natalo si Goliath, hindi dahil malakas si David. Hindi dahil asintado si David. Ano sabi niya doon bago niya talunin si Goliath? I will fight you in the name of the Lord. So yung kalakasan niya, yung katagumpayan niya, galing po yun sa ating Panginoon. Hindi po natin kailangan maging malakas. Ang kailangan natin, manatiling nakakapit sa malakas. Parang ano lang. Parang sa politika lang. Parang gusto mo maging malakas dyan sa area nyo, kailangan close ka kaya na sa mas malakas, di ba? Di ba? Ganun naman talaga yung principle, no? Ganun din po sa ating mga Kristyano.
Kapag lagi tayong konektado sa ating Panginoon, malakas yung ano mo, backer mo. Sabihin, malakas yung kapit mo. Sabi po dito, ang pagiging mahina po ay hindi hadlang. Dahil ito po ay pagkakataon ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan, which is true. No? Hindi po hadlang ang pagiging mahina. Aminin po natin lahat po tayo mahina. Meron bang malakas dito? Malakas magpura? Malakas mag-ML? Malakas sa Panginoon? Po ba? Lahat tayo mahina po. Mahina tayo pagka ikukumpara natin yung ating sarili o ilalaban natin yung ating sarili sa isang spiritual warfare. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 12:9-10, sabi ng Panginoon sa kanya dyan. May pagbukas po kayo sa akin, 2 Korinto, chapter 12, verse 9-10. Sa English, alam niyo na po yan. Sabi po dito, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sabi ng Panginoon, sapagkat lubusang nakahayag ang aking kapangyarihan kapag ka ikaw ay mahina. My grace is sufficient for you. Ayun yung sabi po ng Panginoon. Kung mahina tayo, mas malakas sa ating Diyos. So, ibig sabihin po, meron tayong pag-aamin na, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Hindi ko kaya, palakasin mo kung mahina ko, pero kaya mo, Lord. Dapat po ganun yung attitude ng isang Kristyano. Marami pong mandirigma ang umaasa sa Diyos. Ay, sabi po dito, marami mandirigma ang umaasa sa Diyos at hindi sila nauubusan ng lakas. Dahil ito po ay napapalitan araw-araw ng bagong kalakasan mula sa kanyang presensya. For example po, natutukso ka sa isang kasalanan. Imbis na sabihin mo is, kaya ko to, lalabanan ko to. Hindi po. Dapat ang sasabihin natin, Lord, natutukso ko, hindi ko po ito kaya, pero kaya mo. Tulungan mo ko dito na mapagtagumpayan ko itong tukso na ito. Hindi po yung, naalala ko ng Bible study kami ni Arlene dun sa labas. About kay Satan. Sabi niya, pag nakita niya daw yung antichrist, sisipahin niya daw. Tadyakan niya daw, bubugin niya daw. Well, hindi po ganun yung reality, no? Kasi hindi naman natin nakikita ang demonyo. Pero matatalo natin sila, magagapi natin sila kapag tayo po ay kumapit sa ating Panginoon. Yung inawit natin kanina, yung You are the everlasting God, galing po siya sa Isaiah 40-31. Isaiah 40-31. Sabi po dito, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Mas maganda sa yun, sa Tagalog. Isaiah 40:31, verse 31. Sulat nyo na lang po, Isaiah chapter 40, verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Sino po yung mga ganon? Sino po yung magtatagumpay? Sino po yung hindi mapapagod? Hindi manghihina? Yung mga nagtitiwala kay Yahweh. Kapag tayo po ay tumayo bilang warrior, dapat hindi po sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ng ating Diyos. Dahil ang laban po natin ay hindi para manalo. Ang laban po natin ay panalo na tayo. Dahil kasama natin ang hari ng mga hari. So yan po yung unang punto natin, the warrior stand in God's stead. Pangalawa, paano natin mapagtatagumpayan ang mga hamon sa buhay? The warrior wears the full armor, not just parts. Ibig sabihin po sa Tagalog, suot-suot niya yung full uniform niya, yung full armor niya. Hindi kulang-kulang. No? Suot niya lahat. Pag sinabing suot, ibig sabihin pag kalimbawa pabiyahe ka, nakamotor ka, hindi pwedeng wala kang helmet. Dapat naka-helmet ka. Tapos naka-gloves ka, naka-shoes ka. Yung mga ganun po. So, hindi po partial armor yung sabi po sa atin ng salita ng Diyos. Dapat full armor of God. Marami po kasing Kristyano ang selective. Suot nila yung helmet of salvation pero walang shield of faith. Paano yun? Alam nila yung word of God pero walang breastplate of righteousness. Kulang-kulang ba? Para bang may dala kang armalite pero wala kang bala. O may bala nga pero wala kang baril. Paano yun? Parang ganun. Dapat po buo, dapat lahat. Di ba sa school nga, pag papasok tayo, dapat complete uniform. Hindi ka papasok nang naka-t-shirt ka. Pwede ka umuwi nang naka-t-shirt, pero bago ka pumasok, dapat naka-full uniform ka. Pag hindi ka papapasukin. Eh, walang ID. Uuwi ka talaga, di ba?
No ID, no entry. Ganun din po sa atin, pag tayo po ilalaban sa spiritual warfare, na araw-araw pinagdadaanan natin, dapat suot-suot natin itong buong armor nito. Meron pong 6 na binigay sa atin ng salita ng Diyos. Una is the belt of truth. Sinturon ng katotohanan. Belt of truth. Ano yung belt of truth? Binanggit yan dun sa verse na binasa natin kanina. Ang belt of truth po ang unang isinusuot ng sundalo. Kasi yan daw yung humahawak sa lahat ng parte ng armor. Kumbaga, para kumapit yung breastplate mo, kailangan may sinturon ka. Diba? O belt of truth. Sa buhay Kristiyano po, ang katotohanan ng Diyos ang humahawak sa lahat ng aspeto ng ating pananampalataya. Kapag wala pong katotohanan sa atin, madali tayong maligaw. Kapag hindi tayo rooted sa salita ng Diyos, madali tayong malinlang ng kasinungalingan ng mundo. So yan po yung belt of truth. Di ko na masyadong papaliwanag. I-ano na lang sa ating mamaya ng ating mga facilitators kung ano po yan. Belt of truth, sinturon ng katotohanan. Pangalawa po is yung breastplate of righteousness. Meron na naman ako mga picture dyan para ma-imagine nyo. Breastplate of righteousness. Ang breastplate of righteousness naman po ang nagpoprotekta dito sa dibdib. Ibig sabihin sa ating mga puso na pinaka-importanting parte ng katawan. Sa atin po, sa ating mga Kristyano, importante na protektado yung ating puso laban sa guilt, shame, at condemnation. Ito yung tatlong palaso ni Taning sa atin eh. Guilt, shame, at condemnation. Minsan po nadadapa tayo o nagkakasala tayo, huwag nating hayaan na manatili yung kasalanan sa puso natin. Sabi po dyan, hindi nating sariling righteousness. Anong breastplate of righteousness ba yan? Righteousness ba natin yan? Hindi po. Righteousness ng ating Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo. At kapag kasuot natin yan, kahit anong atake sa atin ng kaaway, hindi tayo madaling tatamaan. Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw ay pinatawad at nilinis na ng ating Panginoon Jesus. Alam niyo po ba yon? Na ikaw ay pinatawad na, ikaw ay nilinis na, o hindi pa rin tayo convinced. Pag hindi tayo convinced, hindi pa natin suot yan. So, protektahan po natin yung mga puso natin sa pamamagitan ng kabanalan at pagsunod. Huwag nating hayaan yung bitterness, yung pride, yung lust na maghari sa ating mga puso. Isuot lagi natin yung righteousness ng ating Panginoong Jesucristo araw-araw. Mamuhay sa kabanalan at pagsunod. Breastplate of righteousness. Paano pag wala kang breastplate of righteousness, sa kasinturon ka lang? Tapos lalaban ka sa digmakan, di ba? Labas ang ano mo dyan. Tupa mo. Pangatlo po, shoes of peace ba yan? Sandals of ano po yan, di ba? Shoes of peace kasi yung nandun sa ano niya, sa picture niya. Ayan, shoes of peace. Wala akong brand yan ha. Hindi yan Adidas o hindi yan ano. Shoes of peace. Ang sundalo po laging handang gumalaw. Yan yan. Lagi siyang ready. Ibig sabihin po, shoes of peace na nagdadala ng magandang balita o ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang tinutukoy po dyan yung mga Kristiyanong ready magpahayag ng salita ng Diyos. Ready sila lagi mag-share ng gospel. Kamusta tayo? Ready ba tayo? Tinanong ka nung driver, tricycle driver, about sa gospel. May masasagot ba tayo? Hindi, attend ka na lang sa amin. Dapat po lagi tayong handa. Dapat lagi nating suot itong sapatos na ito na nagpapahayag o papakalat ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Dapat lagi nating dala-dala yung kapayapaan ng gospel. Kung gusto po natin maging epektibong Kristiyano, dapat available tayo lagi sa Panginoon. Available magpahagi ng gospel, available laging mag-encourage ng kapwa, at available laging maging instrumento ng kapayapaan. Yan. Ibig sabihin maging peacemaker, maging encourager sa ibang tao. Higit sa lahat, dapat nababahagi natin kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Pag hindi natin suot yan, hindi tayo ready. Hindi natin, madali tayong matatalo. Ang bawat hakbang mo ay dapat nagdadala ng presensya ni Kristo. Nasaan ka man, sino man ang kasama mo, dapat lagi mong dala ang presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Pang-apat, ito yung pinaka-common sa isang warrior. Yung shield, syempre. Yung kanilang panangga. Shield of faith. Ayan, shield of faith. May mga flaming arrows si Satan.
o may mga palaso, may mga hinahagis siya sa atin para tayo ay saktan. For example po is yung doubts, pagdududa, temptation na madalas o araw-araw nating kinakaharap at discouragements. Ito po yung isa sa mga flaming arrows ni Satan sa atin. Pero kapag mayroon tayong pananampalataya, hindi tayo basta-basta tatablan nito. Na kung hindi malalim yung ating pananampalataya, ibig sabihin, marupok yung ating shield. Marinig mo lang na sermon ni Soriano, napakonvert ka na. Ibig sabihin, mababaw po yung faith mo. Faith is your defense. Kapag sinabi po ng kalaban na wala kang pag-asa, sagutin po natin sila na meron, kasi meron akong Diyos. Yun lamang po yun. Kapag sinabi po ng sitwasyon sa atin na talo ka na, wala ka ng pag-asa. Dahil may shield of faith ka, sasabihin mo, may pag-asa ko dahil kasama ko si Kristo. So, ang encouragement po sa atin is strengthen your faith every day. Paano? Through prayer, through word, and obedience. Ang warrior po na puno ng pananampalataya ay hindi madaling bumigay kasi alam niya ang Diyos ang kanyang tagapagtanggol. Sumakit lang yung ulo, no? Sinisina ang Diyos. Shield of faith. Panglima, anin po kasi ito. Helmet of salvation. Ulo po isa sa mga pinaka-crucial part ng katawan ng tao. Bukod sa heart, ulo. Di bali maputulaw ka ng mga kamay, huwag lang ulo, kasi tapos ka dyan. Ang ulo po ang isa pinaka-target ng kaaway. Yung isip natin. Kaya kailangan natin ng helmet of salvation. Bryce, nabibili yung helmet na yan. Andito po yan sa salita ng Diyos. Ito po ay helmet of salvation. Ito po ay katiyakan na ikaw ay ligtas sa tanak ng Diyos. Pag hindi tayo tiyak na ikaw ay ligtas sa tanak ng Diyos, wala kang helmet. Hindi mo pasawad. Kapag mayroon kang doubt na mahal ka pa ng Panginoon, o pinatawad ka na niya, doon po pumapasok yung helmet of salvation. Ito po yung nagpapaalala sa atin ang katotohanan na you are saved, you are forgiven, and you are secured in Christ. So, ang paalala sa atin, lagi natin ingatan yung ating isipan, yung pumapasok sa isip natin. Kung meron tayong mga kasinungalingan na naririnig sa internet, kasinungalingan na naririnig sa ibang tao, bantayan po natin yung ating mga isipan. Huwag po tayong madaling magpaloko sa mga napapanood at napapakinggan po natin ang sinasabi ng ibang tao. Isuot natin araw-araw yung katotohanan na tayo ay anak ng Diyos. Kaya niyo ba sabihin yan? Pagising mo, ako ay anak ng Diyos. I am forgiven, I am saved, I am secured in Christ. Hindi lang po siya more on declaration, pero yung po kasi yung katotohanan, sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat lagi natin siyang suot. Pang-anim at pinakapanghuli, ang isang warrior po hindi lang siya defensive, dapat offensive din siya. Gamit ang sword of the Spirit. Ano yan? Ano yung sword na yan? Hindi po yan yung sword ni Alucarda. Ang salita po ng Diyos, ang espada mo, laban sa tukso. Walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Bible. Hindi po ito pangpukol lang, ha? Hindi, pag sinabing sword of the Spirit, hindi mo ito yung ihiwa mo. Hindi po, hindi siya literal na espada. Pero gagamitin mo ang salita ng Diyos para talunin yung kasinungalingan at takot na inaalok ni Satan sa iyo. Kung maalala niyo po si Jesus nung nasa wilderness siya. Nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. Tinukso siya ni Satan gamit din yung salita ng Diyos. Pero twisted. Anong pinanlaban ni Jesus sa kanya? Word of God din. Which is true. No? At sa pangatlong try ni Satan, natalo pa rin siya. So, paano natin matatalo si Satan gamit ang salita ng Diyos, ang sword of Spirit, kung hindi natin alam? Hindi tayo nagme-memorize, hindi tayo nagde-declare, at hindi natin pinapamuhay. Di ba? Kung titingnan natin yung espada natin, para puluntoy yun. Diba? Hindi siya kasing tatag ng espada ni... Sino si Panday? Panday, hindi si Panday. Si Pedro Penduko. Nakita niyo may espada ng Pedro Penduko. Malaki yun. Kasi kung ikukumpara natin yung sa ating buhay Kristyano, ibig sabihin marami siyang pinamuhay na salita ng Diyos, marami siyang na-memorize. Wala. Hindi nagbabasa. Wala tayong espada. Paano natin siya tatalon? Hindi po sapat na alam lang natin ang salita ng Diyos, kailangan na ipapamuhay po natin ito.
So yun, napaka-importante po nitong anim na ito. Itong anim na full armor of God. Sabi ni Pablo, sabi ni salita ng Diyos, lagi nyo itong suotin. Itong anim na ito. Sauluhin nyo yan kung kaya nyo po. Sauluhin nyo po. Tapos mamaya sa discussion natin, himay-himayin natin para mas ma-retain sa isip natin na dapat suot natin ito. Pangatlo, panghuli po. Ang isang warrior, paano tayo nakikipaglaban? On our knees. Sa ating mga tugo. Balikan po natin yung verse na binasa natin kanina. Ephesians 6. Verse 18. Ephesians 6 verse 18. Full armor of God siya, Brian, paano naging related sa prayer meeting to? Ito, verse 18. Sabi po dito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. The warrior fights on his knees. Sabi nga ni Bosaking, sabi niya, tuhurin mo. Kung may offense sa iyong kaaway, kung may digmaan ka, natukso ka ng kaaway, labanan mo sa tuhod, tuhurin mo. Kung inaaway ko ng kapwa mo mananampalataya, kapatid mo, ibang tao, huwag mong labanan sa suntukan, tuhurin mo, sabi ni Bosaking. Kasi ang tunay po naman dirigma ay lumalaban sa pamamagitan ng panalangin. Pag sinabing tuhurin, ibig sabihin pinapanalangin natin. Prayer po ang communication line natin sa ating commander, which is si Jesus, sa ating Panginoon. Sa isang mga mandirigma, importante meron silang communication line dun sa commander na nagbibigay ng command sa kanila. Kung anong gagawin, anong strategy. At doon po sila humuhugot ng lakas. Ngayon, kung wala silang communication doon sa commander nila, madali silang matatalo. Madali silang magagapi. Ganon din po sa atin. Prayer po ang communication line natin sa ating Panginoon. Araw-araw dumadaan tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan, tukso, problema. Pero kung tayo po ay connected sa ating Panginoon, meron tayong communication line sa Kanya, tayo po ay hindi basta-basta matatalo at doon po tayo hugot ng lakas. Sabi po dito, hindi natin kailangan makita si Satan para malaman natin o maramdaman natin na mayroong spiritual warfare na nangyayari. Kasi katotohanan po ito. Alam niyo po, pati sa attendance kung bakit kumukonti tayo, bakit may mga kapatid na hindi na dumadalo, hindi po yun aksidente lahat. Lahat po yun ay sakop. Lahat po yun ay may kinalaman sa spiritual warfare na nangyayari. Mapapansin niyo po, dati ilan lang tayo sa prayer meeting, kakaunti lang tayo. Ngayon, dumadami na tayo. Bakit po? Dahil meron tayong panalangin, constant na pananalangin, sama-samang pananalangin, kaya yung iba natin kasama na hindi natin kasama dati, nakakasama na natin ngayon. So, wag tayong sumuko, ipanalangin pa natin yung ibang hindi natin. So, the warrior fights on his knees. Sabi dito, kapag nakikita tayo ng kaaway na nakaluhod, alam niya na natalo tayo. And that is for sure. Kapag tayo po ay lumuluhod at lumalapit sa ating Panginoon, wala na siyang magagawa. Kapatid, ang binakonklusyon po, ang mandirigmang Kristiyano ay hindi ordinaryong sundalo. Bawat araw, meron po tayong laban na kinaharap. Pero ang bawat laban po ay pagkakataon para ipakita kung gaano katatag ang Diyos natin. Hindi para ipagyabang kung sino ka, kundi para ipagmalaki at ipakita yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kagaya binasa natin 2 Corinthians 6. So, ang kailangan po natin ay manindigan sa katotohanan at isuot ang full armor of God at lumaban sa panalangin. Huwag tayong lalabas ng bahay o harap sa problema nang wala tayong armor. Bago tayo lumaban sa mundo, lumuhod muna tayo sa harap ng ating Diyos. Because the warrior who kneels before God can stand before anyone. Kaya nga pag-gising, napaka-importante na nanalangin tayo. Pwede natin gawin to. Pag-gising mo, solohin mo yung 6 na yun, pag-ising mo sabi mo, Lord, sa araw na ito, dadalhin ko po ang katotohanan mo, iingatan ko sa puso ko, magiging handa ako sa araw na ito, magbahagi ng katotohanan mo. Palalalimin ko ang aking pananampalataya, iingatan ko ang aking isipan at ipapamuhay ko ang iyong mga salita. So yan po. Hindi natin kailangan magpanggap na walang takot, ang kailangan mo lang ay manindigan sa katotohanan, isuot ang armor araw-araw at lumaban sa panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa full armor of God na inyo pong ibinigay sa amin bilang aming sandata, bilang aming proteksyon
at aming offense sa mga kagawa ng kaaway, Panginoon. Lord, salamat dahil binubuksan mo yung aming mga mata na ang lahat ng nangyayari sa paligid namin na hindi coincidence, lahat pong ito ay totoo na nangyayari, merong spiritual warfare na nangyayari beyond our eyes, beyond our physical eyes, Panginoon. Sa spiritual realm, may mga nangyayaring digmaan. At kung kami po ay magiging Kristyano na walang ginagawa, Lord, kakahiya kami sa iyong harapan, Lord. Hindi namin matawag yung sarili namin bilang mga Kristyano dahil wala kaming inaambag, Lord God, para sa area na ito, Panginoon. Gayun pa man, bilang mga prayer warrior na tinawag mo ngayong gabi, nagpapasalamat po kami sa equipping ng iyong salita, Panginoon. Hindi na po ito bago sa amin. Matagal na po namin itong narinig, pero hanggang ngayon, struggle kaming pamuhay. Gayun pa man, amin pong inaamin na mahina kami pagdating dito po sa bagay na ito at humingi po kami ng kalakasan sa iyo, Lord. Ikaw po ang aming maging katagumpayan, ikaw po ang aming maging kalakasan, Panginoon, harapin, pagtagumpayan, bawat pagsubok na aming pong kakaharapin. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, patuloy po namin dalangin ang pagsama po ng Banal na Espiritu sa gabi ito. Ito po kami sa madalang sa pangalan ni Jesus. Punta po tayo sa ating mga groupings. Pagdating po sa ating prayer items, ganoon pa rin po. Let us pray for our church, for our nation, sa ating pong bansa, sa mga namumuno po sa atin, sa mga may sakit po at nasa ospital, patuloy po natin sila ipanalangin. Kung meron po tayong mga personal prayer request, sabihin po natin ito sa group natin para mapag-pray natin siya. Then mag-agree po tayo lahat. Sige po, ito tayo sa mga groupings natin.